Hello, kumusta kayo? Ngayong araw ay pupunta ako ng Caloocan para bumili ng gulong. Magpapalit ako ng gulong ngayon. Hindi ko alam kung anong gulong bibilhin ko, pero magtatanong-tanong lang ako doon. Pero merong nagsabi sa akin, yung mga ibang tropa, na yung Corsa daw ang bilhin ko. Kasi maliit lang naman yung budget ko. Hindi natin kayang bumili ngayon ng mahal na gulong. So budget friendly na quality yung hahanapin natin na gulong. Para tingin ko yung Corsa okay naman din. Hindi siya ganoon kamahal, pero quality naman. Tumingin-tingin na ako sa Shopee nung mga gulong. Yung price lang tinignan ko para meron lang akong idea ng mga presyo. At yung Corsa nga ang tingin ko na okay. Yung isa, yung Beast na gulong, Beast tire, medyo marami akong nakikitang negative na review . Yung Corsa hindi ko masyadong nakitaan ng mga negative na review. At sabi din ng mga tropa na nakamotor o nakagamit na nung Corsa, pati nung bahista namin sa banda, maganda naman daw, yun daw ang gamit niya nung sa motor niya. So yun ang target natin ngayong puntahan. At meron akong shop na pupuntahan ngayon. Yun yung nirecommend nung aking bahista. So magka-check tayo ng gulong sa kanila kung magkano yung pares. Parang gusto kong maglaki sa likod. Gusto ko sana mag 140. Hindi ko lang alam kung pwede. Pero yung sa harap, okay na ako dyan sa sa size nung stock lang na gulong. Pero sa likod, mas gusto ko kasi ng mas malapad ng konti. So 140 kung kakayanin. Kung kaya ba sa motor natin ng 140, at kakayanin ba ng budget ko? Kasi syempre mas malaking gulong, mas mahal. Hindi ko alam kung aabot yung pera, pero tignan natin mamaya. Ngayon, kung hindi naman kaya ng 140 sa ADB, edi sa stock na lang tayo sa 130 tayo. Masanay kasi ako sa mas malapad na gulong. Parang pakaramdam ko mas lapat sa kalsada, mas stable siya. Kahit sa mga dati kong motor, talagang nag-oversize ako ng gulong. Iba kasi yung pakiramdam kapag planted ka sa sa kalsada . Mas malapad yung sakop nung yung nakakain ng gulong mo. Mas lapat. Siyempre may mga cons din naman yun. Mas malaking gulong, siyempre mababawasan yung speed mo ng slight lang naman. Sa akin okay lang yun, kasi pagdating sa speed, hindi naman ako talagang masyadong naghahanap ng speed. More on ako, arangkada lang. Siyempre pangkargahan, kung may mga dala akong gamit, lalo sa trabaho ko sa banda, lagi akong may bit-bit na gamit. Yun, kaya mas kailangan ko yung hatak kaysa sa bilis. Pero since nagpalit naman ako ng bola na 17 grams, tingin ko kahit mag 140 ako, kaya naman. Pero kung stock lang siguro yung bola, tapos nagpalit ako ng mas malaki, malamang ko hihirapin yung motor. Mangangapo siya sigurado. Dahil dun pa lang sa stock na gulong at stock na bola, para kung kapos na. Kaya nag-decide ako magpalit ng 17 grams. Dahil kinakapos ako sa hatak. Pero kung ngayon na nagpalit na ako ng 17, I'm sure pag nagpalit ako ng 140, kung kakayanin man yung 140 rito, parang baliwala lang din. Kayang-kaya niya pa rin. Ang init ng panahon pa rin. Makatapos na yung May. Pero sabi magkakaroon daw ng bagyo end of May or pagpasok ng June. Pero sana naman wag masyadong malakas. Tamang lumamig lang tayo, para naman yung ilang buwan natin na pagtitiis sa init mabawas-bawasan naman. Mahirap din naman kasi lagi nag-uulan, lalo sa trabaho ko. Tapos ngayon na lagi pa ako nakamotor kapag may gig. Mahirap yon kapag nag-uulan.
Although may sasakyan naman, kaya lang syempre mas tipid kasi ako pag ano pag nakamotor kaysa sa nakasasakyan. Mas malaki yung tipid. Isa sa mga reason kung bakit ako magpapalit ng gulong, although makapal pa naman yung gulong na to, ay nadudulasan na kasi ko. Ang daming beses na akong parang nag-i-slide, yung parang pumipitik yung gulong sa likod. Hindi naman basa yung daan, wala namang buhangin, pero kapag nag-alangan ako, yun parang nag-i-slide siya. So parang pakiramdam ko ang tigas ng compound nung ano na to nung stock na gulong. Kaya yun, naisip ko magpalit na. At pangalawa, syempre arte ko na lang din yan. Hindi, syempre diba, dahil binibihisa natin tong motor ng paunti-unti. Nag-upgrade tayo ng ilang mga gamit sa kanya. So might as well, kung ano yung importante na palitan, yun ang papalitan ko. So yung pagkapalit ng gulong hindi naman luho yun. Yun ay kasama sa safety ng pagmamaneho. Kung nakakaramdam ka na ng dulas, syempre baka kailangan mo na magpalit talaga ng gulong. Yan, dito tayo ngayon sa Dagat-Dagatan Avenue. Meron ditong shortcut palabas ng 10th Avenue. Nag-U-turn lang ako. Doon ako galing kanina. Yan, dito. Ito yung Caloocan na tong part na to. Meron dito ang daanan yung pataas, yung tinatawag nilang Libis. Yan, Libis ng Nahayon. Dito tayo dadaan para mas mabilis. Kasi Caloocan na yung labas nito Kung galing ka nung Dagat-Dagatan, diretsuhin mo lang to, pataas. Yun, Caloocan na siya. Dito yung dating yung lumang munisipyo ng Caloocan. Dito siya dati. Ngayon ay mall na yata ito. Tama, mall na. Malapit lang din naman yung pupuntahan ko na na shop. Dito lang din naman yun sa 10th Ave. Pero hindi tayo darating dun sa lagpas ng LRT. Dito siya malapit sa may Sec Moto Supply. Yan, ito yung dating munisipyo ng Caloocan. Ngayon ay mall na siya. Kaliwa lang tayo rito. Ito yung 10th Avenue, dire-diretso. Hindi ko na siguro ikakat para makita nyo yung pupuntahan natin na lugar, para magkaroon lang kayo ng idea. Yan, kung galing ka doon sa likod ko, sa may Mabini, dito ka kakaliwa. Kung galing ka naman ng LRT 10th Avenue, doon yun sa side na yun. Syempre pabalik ka lang. Ang init. Tinignan ko lang siya sa Google Map kanina, pero hindi ko pa talaga napupuntahan tong shop na to. Nirekomenda lang to nung aking bahista na pamangkin ko din. Dito raw siya nagpakabit ng kasi free daw yata yung pag-install ng gulong kapag bumili ka. Tapos maraming mga freebies. Tingnan natin kung ano nga yung mga freebies na yun. Hindi kaya may libre motor pag bumili ka ng gulong. Ayan. Eto na, malapit na tayo. Yan, ito yung SEC
motor supply nasa kaliwa, tapos parang lagpas pa ng konti yata base dun sa pagkakatingin ko sa mapa kanina. Hindi lang ako sure kung nandito pa rin talaga sila. Ayan, ito yung SEC. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan yung SEC motor supply. Tapos dito, ayun, dito nga. Ayan, dito tayo. Yan yung Takara Moto Tires. Dito okay daw ang gulong dito. So magtatanong muna ako, balikan ko kayo. Okay. Sir, ito lang ha, yung speed ka. Okay, sige po. Salamat po. Ikaw na punta doon. Kasi natuloy lang sa handaan. Sige po, salamat. Tingnan kita, sir. Okay, sige, salamat. Okay. Okay. Punta tayo dun sa kanilang shop. So dito ka lang o-order ng gulong, mag-i-inquire. Salamat. Salamat po. Tapos dito ang kanilang shop. Yan. Pasok ka rito. Baltasar Street. Kakaliwa daw. Meron daw poong Nazareno. Then kanan. Ayan. Tapos meron daw brown na building. Ito siguro yun. Ayan. So mura lang pala yung ano, yung Corsa. Wait, ayun, Takara. Pakita ko na. Yan, ito yung kanilang shop. Yan, sakto ako agad. Nice. So, salang agad tayo. Yeah. Yun, si boss ang gagawa. Corsa. Wala ro available na 140, no? Wala. Pero kaya ng ano, kaya ng 140 niya sa ADB sa likod. Kaya sana, no? Okay na to, sir. Stock size pa rin. Oo. Same size lang. Pinto bossing. Oo, palalagay na ako. Yung ganito. Bali, sandal lang piso, sir. Sige. Oo, kung subuhan mo, kunin mo rin muna. Yan. Okay. Perma po. Okay. Fill up lang tayo rito. Ng form. Okay na. Mamaya na raw ang bayad. Ay, 92, 80. Okay na. Yan, 9,200. Haba ko pa pala. Oo. Hindi masyado gagamit. Ano, nasa tignan. Oo. Yung stock mo. Kasi ba, nagpipit ka? Oo nga eh. Kaya nga, tsaka nararamdaman ko parang madulas na. Oo. Bago ka ba? Oo. So ito yung kanilang shop. Takara Tires. Diba? Ang daming gulong oh. Tsaka very accommodating yung mga ano tao. Mababait. Uy, meron dito ng ano, motor. Ano to? KLX 230. Napakaangas. Ganda rin. Yeah, ganda. So maghihintay na lang muna tayo rito sa labas. Medyo mainit dito sa loob. Tingin ko doon ako sa labas maghihintay para medyo presko. Sige, balikan ko kayo kapag
okay na tayo. Dami sticker, oh. Wala pa akong sticker eh. Wala akong pwede ikabit. Yun, maganda dito kasi meron silang machine. Kaya sure ka na okay yung magiging gawa. Malinis, hindi masisira yung rim. Okay? Ayun yung ating gulong. Papilat na lang po yung raffle ticket at tayo dito sa trampa. Full change na po. Salamat po. Salamat. Ayan, tapos na yung ating motor. Nakabit na lahat. Okay, thank you. Ito yung ating lumang gulong. Iuwi natin. Katali ko lang dito sa likod. Hindi na makakawala yan. Thank you. Boss, thank you. Okay, tara na. Boss, thank you. Ingat po. Iyon. Mabilis lang. At bago na ulit yung ating gulong. Nice. Papakita ko sa inyo. Dito tayo sa gilid. Medyo mainit kasi rito. Hanap lang tayo ng pwede nating pwestuhan. Yan. So same na size lang din yung nilagay ko sa kanya. Same dun sa stock. Hindi na ako nagpalit. Tapos gusto ko sana mag 140 kanina. Ang problema, wala silang stock. Out of stock yung 140 nila. Sabi nung gumagawa, kaya naman daw yung 140. Problema, out of stock. So sayang, pero okay lang, next time na lang tayo magpapalit ng 140. Ito na lang muna ang stock tire natin, o yung stock na size na gulong. Ayan lang siya, tabi ng SEC Motor Supply, Takara. Maganda yung service nila. Tapos lahat ng hindi ko na video kanina, pero nung binabaklas pa lang, pinapakita na sa akin lahat ng mga binabaklas nila. Tapos nung nabaklas yung gulong, pinakita sa akin, para kung sakaling magkaroon ng diferensya, alam nila na hindi sila yung may gawa. Good service, okay na okay yun para sa akin. Siyempre ngayon di tayo pwede magmabilis. Alalay lang tayo dahil kailangan i-break in pa natin tong ating gulong. Dahil bagong kabit nga lang siya. So hindi tayo pwedeng magmabilis muna. So alalay lang tayo sa takbo hanggang ma-break in lang natin ng parang tingin ko ang sabi yata parang nasa 20 kilometers yata ang break in ito. So ngayon dahan-dahan lang tayo. Then nagpalagay na rin ako ng sealant. At maganda na rin yung yung nakakasigurado ka. Tapos meron palang maintenance ang paglalagay ng sealant. Every 6 months pala dapat pinapalitan. Hindi pala dahil naglagay ka ng sealant ngayon ay okay na yun habang buhay. Kasi nakakasira din naman talaga yung sealant ng gulong tsaka ng rim. So dapat daw every 6 months papalitan mo siya. Linis tapos papalitan. Okay naman yun. Mabilis lang dahil hindi masyadong maraming customer kanina. Nung pagdating ko, sabi pangatlo raw ako, pero pagdating ko tapos na ako na agad yung naisa lang. Mabilis siguro natapos din yung tatlo. Dapat pang-apat ako pero pagdating ko doon wala nang customer, ako na lang. Tapos kaliwa ulit, pabalik tayo dun sa kaninang dinaanan natin sa Libis. Yan. Ano ba pangalan ng mall dito? 999 Shopping Mall.
Yan yung dating munisipyo ng Caloocan. Hanap lang tayo ng medyo malilim na lugar na pwede nating paghintuan para mapakita ko sa inyo. Ang init kasi dun eh. Dito rin naman mainit. Alas 3 ng hapon ngayon. Dapat maaga ako ngayon, kaya lang tinanghali ako ng gising dahil nag-aral ako kagabi. May inaral ako na mga kanta. So yun, medyo napuyat, hindi nagising ng maaga. Meron kasi kaming mga event ngayon na mula sa Friday. Tama ba? Meron kaming gig ng Thursday, event ng Friday, event ng Saturday. Yun. Kaya may mga inaral ako na mga kanta na ilalabas namin dun sa event. Alright, dito na tayo. Ito medyo malilim. Ayun oh. Dito tayo kala Jay. So ito yung ating gulong. After 2 years and 2 months, kita nyo naman makapal pa naman yan. Diba? Makapal pa yan. Actually, dahil hindi ko naman ito masyadong gamit na gamit. Ang problema ko lang talaga sa kanya ay yung minsang nadudulas ako. Ayokong matuluyang madulas. So, palit na rin. Mas maganda yung safe tayo. Baklasin ko lang. Okay, pakita ko ngayon sa inyo yung ating gulong. So yan yung ating kinabit na gulong sa kanya. Corsa Cross S. Same lang yung kanyang size doon sa stock. Ayan yung harap. Ganda rin ng pattern niya. So ayan, nagpalit na rin tayo ng pito na naka-angle siya para kapag magkakarga ka ng hangin hindi mahirap. Kasi may mga kargahan ng hangin na hindi minsan nahihirapan akong gamitin, hindi ko makasya dito. So kung naka-angle na ganyan, kahit anong klaseng panghangin pwede na, 'di ba? Tapos naglagay tayo ng sealant, nagpalagay na rin tayo para for safety lang. In case na mabutasan tayo, hindi natin masabi, at least meron tayong sealant. Tapos yung ating hulihan na gulong, ayan. Same din yung size. So ito yung plano kong lakihan sana. Kaya lang hindi tayo sinuwerte na makakuha ng stock. Naubusan yung stock nila. So same lang yung same lang yung size niya. Yan. Pero ang ganda ng pattern niya rin. So ang gastos natin sa gulong ay yung gulong mismo ay 3,800 plus yung pito na 100 each yata yun, kung sa pagkakatanda ko 100 each. Then yung sealant hindi ko na natanong kung magkano, basta ang binayaran ko is 4,080 lahat. Yan. So kahapon nag-upgrade ako nitong mga parts dito. May mga palitan tayong mga parts gaya niyan, yung radiator cover natin. Yan, ito mula dito sa cap, yung neck, tapos yung radiator cover mismo. Then ayun, yung sa footboard natin, nagpalit tayo niyan CNC. Ganda rin, di ba? Then ito, yung cover nitong angkasan. Di ba? Ganda rin. So far, yan yung mga mga napalitan na natin dito sa ating ADB 160. So yan yung kanyang itsura ngayon. Okay na, di ba? Ganda na rin. At importante, hindi na madulas yung gulong ko. Hindi na ako matatakot na mag-i-slide ako habang nananakbo. Yun naman yung importante sa akin. So ayan, shoutout sa Takara. Maganda yung serbisyo, panalo. Sigurado babalik-balik ako doon. Tsaka marirekomenda mo talaga yung shop na yun dahil mabait yung mga staff, yung mga gumagawa.
magagaling tsaka mababait. So ayan, babalitaan ko kayo sa performance ng ating bagong gulong na Corsa Cross S kapag sa paggamit-gamitan sa kanya tsaka sa abang binibrake natin siya, kung ano yung performance niya, kung maganda ba siya gamitin at kung ano yung magiging takbo nito sa kalsada. So yan muna yung ating video para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Bal. Salamat.